Magandang araw po sa inyo lahat. Ang pagbabago ng klima ay nandiyan na at ang epekto nito ay tumitindi habang ang ating populasyon ay dumadami at ang ating paggamit ng lupa ay nasasakop na rin yung iba't ibang lugar na dating hindi tinitirahan. Kaya po sa Department of Science and Technology, kasama ang FIVOX, kasama ang Pag-asa, ay marami pong pinapatupad. Yung nabanggit po kanina na sea level rise ay isa sa mga pangunahin nating problema na pangmatagalan at ang isang dulot nito ay ang pag-erode ng mga dalampasigan. Kaya isa sa mga ginawa ng DOST ay magtayo ng isang research center on coastal erosion na mapag-aralan yung engineering solution sa mga na-erode na mga dalampasigan. Kung napupunta kayo sa bandang Northwest Luzon, from La Union to Ilocos Norte, ay marami pong na-erode na dalampasigan dyan. Kaya nagtayo tayo ng R&D Center for Coastal Erosion sa Mariano Marcos State University. At doon po ay nagbigay tayo ng mga aparatos. Ito po yung pwede kang mag-simulate na parang wave action saka water flow para mapag-aralan ng ating mga katulubasan. Sa Isabela State University naman, ang ina-address po nila ay gumamit ng smart technologies para ma-address po either ang sobrang dami ng tubig sa mga dam o sa irrigation or di kaya ay kakulangan ng tubig. So, isa lang po yan sa ating mga ginagawa. At yung paggamit ng artificial intelligence, kasi isa sa hot topic yan, dito sa ating disaster risk reduction, climate change adaptation, at sa kasalukuyan nga ay may ginagawa ang DOST Pag-asa, DOST Advanced Science and Technology Institute, at ATMO Incorporated, isang organization sa US na focus sa paggamit ng AI at mapaganda ang ating forecast from 5 days to 14 days and from compute time of 3 hours to 15 minutes. At magzo-zoom in tayo sa potential na klima sa 2 square kilometers, no? So ibig sabihin, mas mapapapulido pa ang pagbibigay ng warning at mas localized. Salamat. Nangyari sa Japan, na lindol. Of course, siguro si Sexolidum, ako yung pinakang madalas ng kasama in our younger years na ako nag-cover sa kanya. 1990s pa na po. Sige po, ano po yung totoo bang napipredict na kayo ng lindol? Yung napakalat sa video at manga comics. Well, okay. Ang talagang tulad ng bagyo, pag bagyo pag-usapan, prediction, araw, oras, exactly saan, at ano yung lakas ng bagyo. Yun, kompleto yun. Pero pag lindol, yung eksaktong oras, araw, saan exactly, hindi kompleto yun. So, merong short-term to long-term prediction. So, kunyari, may isa kang fault na sinasabi nating gumagalaw ng kada 400 hanggang 600 taon na potentially pwedeng magdulot ng magnitude 7.2 earthquake. Ang fino-forecast natin ay posibleng earthquake scenario pero hindi natin masabi kung kailan. So yung exactong oras wala. But kung i-consider mo naman yung ito bang fault o trends na nasa dagat ay may kakayahang ganito ang ipakawala niya, may kakayahan tayo magsabi. So ang gagawin po natin dyan is ano ang kahandaan natin na kailangan gawin ng local government, national government at ng mga tao na dapat kapantay o masigit pa sa posibleng epekto kung mangyari man yung lindol. So imamatch natin yung scenario. Kaya yung the big one scenario na ating nababanggit, it's a scenario that we are preparing for. Kasi hindi naman sinasabing ang mangyayari na bukas. Posibleng mangyari yan. Talagang totoo yung ganong possibility. But exactly when, hindi pa natin masasabi kasi ang fault naman ay hindi man sumusunod ng eksaktong kilos yan. May range po yan. Kaya between 400 and 600 years, ang ating naobserbahang pagkilos nito. So yung nangyaring forecast, parang ngayong araw yun yung sinabi, parang wala kasing scientific basis magsabi ng gano'n. Malaki po ang naging tapyas dun sa budget proposal ninyo nung nakaraang taon. For this year po, ano ang tinitignan natin na budget at
saan niyo po balak gamitin yung inyong proposed budget? Actually, ang budget ng DOST increases every year. Lahat naman ng ahensya, ng departamento, kada taon, meron kaming wish na budget. Hindi naman talaga naaabot yun. Pero ang trend po is every year is increasing. Ngayon, ang sinabi sa amin, may increase din naman uli kami. Pagdating po sa DOST, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, ano ba ang dapat nating pananaw sa pag-develop ng disaster resilient na bansa? Kadalasan kasi ang ating pananaw, at ito nga ang binabanggit natin nung nasa Geneva kami, Miss Eileen, yung pananaw natin na ang disaster resilience ay merely surviving. Makaligtas ka lang. Makaligtas ka, okay ka na. Pero mali po yun. Dapat, habang binibisita tayo ng mga iba't ibang mga panganib, ligtas tayo, pero yung ating kabuhayan ay ligtas din. Ibig sabihin, tulad ng bansang Japan, kahit kapareho natin minus the snow, they are economically thriving. Ibig sabihin, resilience should be perceived as not merely surviving, but thriving. Saving lives, livelihood, and protecting our wealth that we have created. So yun po yung target ng DOST. So 4 po ang major pillars ng DOST. Una, mapabuti ang kalidad ng buhay ng Pilipino at mapahaba. So we do research and development to address health, food and nutrition, access to clean water, shelter, clothing. No. So R&D po yan. The second is to create wealth out of our research and development results or the use of science and technology. Ito po yung isang aspeto na talagang binubuhusan ng pansin ng DOST ngayon kasi yung ating mga research results na pwedeng ma-commercialize ay dapat masuportahan. At yan po ay malaki po ang ating ginagawang programa dyan. From development of innovation hubs for every province hanggang masuportahan po sila. But of course, we have to link with other departments. Yung pangatlo po related dito sa PRESCON ay kung merong wealth creation out of R&D, meron din kami tinatawag na wealth protection, saving lives and livelihood. Yung research and development po, nabanggit nyo, sir. Kumusta naman po yung pag-recruit natin ng mga scientists, pag-develop natin ng mga potensyal na pwedeng pumalit sa mga kagaya niyo? Because I understand, yung iba po kasing mga departamento na sa ilalim ng sangay ng DOST, medyo aging na rin yung personnel. Ano po ang ginagawa natin to address this concern? Siyempre sa government, limited din, may limit yung plantilla position. At dumadami din na din po ang ating mga scientists. So nagre-recruit po kami ng mga masters and PhD students to focus on specific subject matter through what we call the Science and Technology Fellow. Maliban doon sa balik scientist. But definitely, ang kailangang ma-improve din is yung industry sector to employ more R&D personnel. And to do that, meron tayong ginawang mga engagement with the industry like the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kasi ngayon, dapat yung research kasi dapat na ginagawa ng mga university ay may market perspective at would address the industry needs. So yun yung isang focus ng DOST since I became the secretary, na malaman ano yung science and technology innovation needed by the industry para masuplayan natin ng R&D at ng mga tao. So yung patuloy pong ginagawa yan. But definitely, kailangan ma-attract ang ating mga kabataan para pumasok sa science and technology. At ang isang ginagawa natin with PEZA, DOST and PEZA has been working to develop ecozones within universities. Ito yung Knowledge, Innovation, Science, and Technology ecozones na pwedeng mag-host ng mga companies, mga MSME ang university with incentives. Lalo na yung within the country or na malalaki or outside. Para makita ngayon ng ating mga magulang, ng ating mga kabataan, na kapag pumasok sa science, engineering, agriculture, or ICT, meron ng ready na papasukan ng kanilang mga anak doon sa rehiyon.
Hindi na kailangan pumunta sa Manila or abroad. So, isa rin yan sa ating pathway. At syempre ngayon, ang isang malaking usapin, paano mag-introduce ngayon ng artificial intelligence and other skills na dapat handa na ang ating mga bagong workforce in the future para future ready na sila. To Sec Solido, you mentioned in an interview 2 years ago, sorry sir, yun pong ang Pilipinas ay daanan ng bagyo because part tayo nung Western Pacific at yung Cyclone Bell. Sir, can you expound on that please in layman's term? Okay. Yung Pacific Ring of Fire, ibig sabihin, madalas lindolin, may pagsabog ng bulkan, and consequently, pwedeng magka-tsunami dahil sa lindol. Yan yung cause ng part ng Pacific Ring of Fire. Yung Typhoon Belt naman, ang mga bagyo ay nabubuo ay karamihan sa Dagat Pasipiko o Philippine Sea, nasa kanan natin, o di kaya ay sa West Philippine South China Sea area. So, kapag ang bagyo ay mas malapit sa equator, kadalasan tatama sa atin. So, by mere position ng Pilipinas, talagang daanan tayo ng mga bagyo at by location ay yung mga lindol, pagsabog ng bulkan. Baka daw po hindi na ma-recover yung ibang bangkay doon sa missing sa Bungero sa Taal Lake dahil nga daw po doon sa presence sa mga bacteria and everything plus yung I don't know kung may issue ng acidity doon. And at the same time, Secretary, sinabi po ni Secretary Remulla na humihingi na rin sila ng tulong sa Japan for technical divers. May humingi rin po ba ng tulong yung DOJ sa DOST para sa any equipment sa side ng DOST? Maybe you can talk about that. Hindi pa sa DOST, but they're talking to, I think, Mines and Geoscience Bureau. Kasi ang may equipment, yung sonar, yung sounding so that you can look at variation and depth. Meron din po sila. Dahil nag-aaral din kami sa Taal Lake, meron din ang VOX. Pero so far sa MGB po sila nagipag-usap. Secretary na mahahanap pa yung bodies na missing sa Bungeros. You're an expert sa... Kasi yung titingnan mo ay katawan eh. So gaano kalaking image at ang kailangan kasi dyan, pag may equipment na iba siguro baka, pero kung sonar, dapat mag-bounce kasi yung signal doon sa body. Kasi pwedeng bangka makita eh. Kung may bangka doon. So, depende. Kung nag-kumpul sila, pwede. Depende nga. Kasi yung Taal Lake mismo is a caldera. Yes. So, expertise nyo yan. Volcanologist kayo. So, ano ba yung nasa ilalim mo na ng tubig? Kasi, marami naman dito nakakarating sa Taal Lake, nakapag-boating. Bakit madilim ang ilalim ng tubig ng Taal Lake? Malalim kasi yung lake eh. Mahigit 100 meters yan sa deepest part. Kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon. Hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Pero ang kagandahan dyan sa Taal Lake, pag marami organic matter, reducing environment. Ibig sabihin, pag reducing environment, baka hindi mag-decompose ka agad, no? So kung hindi, isa yun, sa history, yung Taal Lake, what is now Taal Lake, dati yan, maalat na tubig. Yes, dahil ang Balayan Bay ay connected sa... Natanong ko po sa inyo, kasi nakakapanood din kami ng mga pelikula, yung Titanic halimbawa, na-preserve daw yung particulate matters dun sa kapag ka malamig at may alat. Iba ng tubig dun sa Taal Lake, hindi na maalat, almost fresh water na. So ano ba ito sa decomposition? Anong epekto nito as a scientist that you are? Hindi, kasi nadidecompose ang tao na oxidize eh. Yung mga dahon lang, pag may oxygen, madaling ma-decompose yan. Pero pag naubos na yung oxygen sa ilalim, hindi masyadong nade-decompose. So may possibility na yung mga buto. Ang buto hindi madi-decompose. So makikita yung buto. Makikita. Ako kay DOST, sir, may plano po ba ang DOST na palakasin ng mga research collaboration sa mga international disaster agency? Yes. In fact, patuloy naman yan. Kagagaling lang namin ni Asik Irene sa Geneva, first week of June.
And may mga bilateral discussions kami, especially with Japan, na mga bagong proyekto na new technology that can be applied in the Philippines, no? And yung effort din na nare-recognize nila na integrating science and disaster risk reduction and the community, malaki ang experience ng Philippines. Advantage natin on how to make science be more practical other than pure science. So they also want to work with us on developing a community of countries that will share across, like for example, ASEAN, what we have among ASEAN countries, but also address ano yung pa yung mga hindi na-address sa iba-ibang ASEAN countries, and likewise in the Philippines, na baka maging research topic. And actually, I have proposed that sa recent Ministerial Science, Technology, Innovation meeting sa Jakarta, that we want to revive our proposal to have an ASEAN platform for science, technology, and innovation for disaster and climate resilience.